By the way, nalimutan kong i-mention kanina, bago tayo mag-umpisa ng video ay hindi po to sponsor, okay? So, hindi to pinadala ng libre. Lahat ito ay binili ko from Klood, kaya naman sa Klood. Then, yung isa, ito is nabili ko ng 184 pesos. So, nagbabago yung presyo neto kada araw. Hi everyone! Kamusta kayo? And welcome back again sa aking channel. For today's video, usapang sunscreen po tayo. Bago natin umpisahan ang ating video for today, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel kasi road to 30,000k subscriber tayo at malay nyo magkaroon tayo ng pag-giveaway. At huwag mo na rin kalimutang i-click yung katabing bell notification at pakilike na rin ang video na to at comment ka dyan sa baba kung isa ka ba sa nakagamit ng sunscreen na to or isa ka rin ba sa mga talagang gumagamit ng sunscreen every single day. Marami na akong nagawa ng mga review about sa sunscreen at nandito lahat yung mga sunscreen na ginagamit ko. So, iba-ibang klase sila at iba-iba sila ng brand. Meron akong mga paborito na sunscreen na nandito na talagang tinitipid ko siyang gamitin kasi sobrang mahal niya, guys. And then, nabudol ako ng TikTok shop at napabili ako ng dalawang uri ng kanilang sunscreen. Pero yung isa is nagamit ko na. So, wala iba akong hindi etong Klood sunscreen nila, guys. So, eto is yung kanilang Ceramide Daily Barrier Hybrid Sunscreen na SPF 50+, PA++++. At to be honest, guys, isang beses ko pa lang nagagamit etong sunscreen na to at never or hindi ako ipinahiya ng sunscreen na to. Kahit isang beses ko pa lang siyang nagagawa. Talagang hindi siya tiki sa mukha, hindi siya oily. Ako kasi yung tipo ng tao na sunscreen agad yung ina-apply ko sa mukha. Ayoko nang gumagamit ng anything else na moisturizer sa mukha bago gumamit ng sunscreen. Pero yung iba kasi na napapanood ko sa TikTok at saka dito sa YouTube, gumagamit sila ng moisturizer bago sila mag-apply ng sunscreen. Pero sa akin po or sa cases ko, sa akin lang is ayoko nang maglagay ng moisturizer kasi meron kasi mga moisturizer na nakaka-oily ng face and then pag naarawan siya, mas lalong mag-oily siya. Kaya mas pinipili ko na lang na gumamit ka agad ng sunscreen, hindi na or ini-skip ko na yung paggamit ng moisturizer. Ipapakita ko muna yung mga sunscreen na ginagamit ko. Meron ako ditong dalawang sunscreen from Belo. So, eto siya, guys. Ayan. Eto is for body. Eto yung ginagamit ko madalas sa katawan, sa braso, at saka sa liig. And then, etong isang to, eto yung madalas kong ginagamit naman sa aking mukha. So, to be honest, maganda din itong sunscreen ng Belo. Medyo mura to, guys. Nasa 450 yata itong sunscreen na to. Tapos, dalawa na siya at meron na rin siyang 50 ml. Parang halos lahat ng mga size ng sunscreen 50 ml. Kagaya na itong Centella from Skin 1004. 50 ml din yung kanilang size. At saka ito namang Beauty by Joseon na sunscreen. Ito is made in Korea. 50 ml din to, guys. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong sunscreen. Kaya tinitipid-tipid ko to kasi nasa 700 pesos po ang isa nito. At eto namang Skin 1004 is nasa 600 to 500 pesos ang isa nito. So, depende pa rin yan kung naka-sale. At eto yung bida for today's video, ang sunscreen ng Klood. At hindi lang isa yung binili ko kasi dalawang klase ng sunscreen ang meron ng Klood. So, eto yung kanilang Ceramide sunscreen. At yung isa naman is Centella Asiatica na sunscreen. At halos parehas lang sila nung ingredients na meron netong dalawang to na sunscreen ng Skin 1004. Ito kakadating lang neto kahapon at hindi ko pa siya nagagamit, to be honest. Kaya tatanggalin natin siya sa plastic. Nabili ko pala itong sunscreen na to ng 150 pesos. Then yung isa, ito is nabili ko ng 184 pesos. So, nagbabago yung presyo neto kada araw. Ito kasi, naka-mega sale yung TikTok shop. Kaya nabili ko to ng 150 pesos and then sobrang bilis dumating. Kaya dalawa yung in-order kong sunscreen kasi gagawin ko to ng separate review kung alin ba yung the best para sa oily skin na kagaya ko. Pero ito kasi, okay na okay sa akin to nung ginamit ko. Kahit first time ko siyang ginamit, sobrang ganda ng sunscreen na to. Without moisturizer, okay na okay
siya. Eto, ngayon natin makikita yung kanyang laman. So, magsuswatch lang ako dito sa aking kamay. So, ayan no. At in fairness, pareha sila ng amoy netong Skin 1004. Kung anong amoy neto Skin 1004, ganito din yung amoy ng Luna Centella Asiatica Sunscreen. Halos pareha sila ng amoy. At ang kagandahan kasi dito guys, ayan no, wala siyang white ka, para lang siyang tubig guys. Ayan, oh, tapos na, 'di ba? At sobrang bango niya. Or hindi siya sobrang bango, pero may maamoy ka pa rin na mabango. Siguro yun yung amoy ng Centella Asiatica kasi halos same talaga sila ng amoy. Neto from Skin 1004. And then, itry naman natin iswap dito sa kabila etong Ceramide Daily Sunscreen. Halos parehas lang sila guys ng texture ng dalawang sunscreen na to. Ayan no. Ito yung Ceramide. Ito yung Ceramide na una ko nilagay. And then, lagay ko tong isa. Ito naman yung Centella Asiatica. Ayan, taas. So, ayan siya guys. So, kung mapapansin ninyo, etong nandito sa taas is yung Centella Asiatica. And then, eto is yung Ceramide ba to? Yeah, Ceramide Sunscreen. Etong Ceramide Sunscreen, Centella Asiatica. Halos pareha sila ng texture guys. At pag binlend ko siya, ayan. Tapos, eto yung halos, ayan no, halos parehas lang talaga sila ng texture. At pag ipinahid mo siya ng dire-diretso, pag samahin na natin siya, ayan siya guys, yung kalalabasan niya. At sobrang bango niya. Ayan. Ang kagandahan sa sunscreen na to, sobrang dali niyang ma-absorb at sobrang madali siyang matuyo sa mukha. Wala ka talagang mararamdaman na anything else na sticky or wala kang mararamdaman na medyo malagkit siya kahit na lumabas ka ng bahay at maarawan ang mukha mo, wala kang mararamdaman na sticky. Ayan no, ito yung kanina ko nilagay. Hindi siya malagkit. Abangan na lang natin or abangan nyo na lang yung mga susunod na aking video at gagawin natin ito ng comparison at saka gagawa ko rin ng iba pang comparison dito sa aking sunscreen. By the way, nalimutan kong i-mention kanina, bago tayo mag-umpisa ng video ay hindi po to sponsor, okay? So, hindi to pinadala ng libre. Lahat ito ay binili ko from Klood. Kaya naman sa Klood, baka naman, kahit yung ibang products lang, ipadala nyo na sa akin. Total, hello, magkapit-bahay lang tayo. Nasa Dasmariñas, Cavite. At kung saan nyo ginagawa to, sobrang lapit lang. Kaya shout out sa Klood. Ayan, hindi to sponsor ng Klood. Pero binili ko tong kanilang mga products na to dahil nagandahan ako dito sa facial wash. At for curiosity or para lang magawa ko ng separate review, ay napa-order ako neto. So, marami pa silang mga product ang Klood. At abangan na lang natin sa mga susunod na mga kabanata o sa mga susunod na video kung makaka-order pa ba tayo ng iba pang mga product ng Klood. Pero sa ngayon, eto muna yung gagamitin ko guys. Wala na akong ibang ginagamit kung hindi eto. And then yung mga iba ko pang ginagamit, parang nahinto na or hindi ko na ginagamit. Pero madalas na ginagamit ko ngayon sa mukha ko sa gabi, Tretinoin. Yan talaga ang isa sa hindi mawawala sa akin, ang Tretinoin every night. So yun lang yung aking video for today. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil road to 30,000k subscriber na po tayo. At pakilike na rin ang video na to at comment ka dyan sa baba kung nakagamit ka na ba ng Klood Sunscreen. At again, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na vlog. See you on the next vlog. Bye!